Good morning. Our topic is all about solving word problem involving multiplication of decimal. Learning task 1. Solve the given problems. Larry drinks an average of 6 and 48 glasses of water per day. About how many glasses of water will he drink in? So nakita natin yung word na about how many. So meaning we have to estimate. Pag nakita natin yung word na about how many, estimation po yun. So, ilang glasses daw ng water ang maiinom niya. Kung sa average per day ng tubig na naiinom niya ay 6 and 48 sa number 1, a week, sa isang linggo. So, syempre, estimate muna natin, o iraround muna natin yung 6 and 48 So, pag niround natin yung 6 and 48 6. Kasi ang katabi ng 6 ay 4. Round down o as is, hindi magbabago yung 6. Then, dahil per day, ilang araw sa isang linggo. So, 7. Merong 7 araw in 1 week. Kaya 6 times 7. Okay, multiply natin yung 6 sa 7. So, 6 times 7, 42 glasses of water. So, in-estimate lang natin yun. Estimated product po natin yun. Number 2, a month. Siyempre, hindi magbabago yung 6. Yung given na 6 and 48 glasses. Na pagka niround natin ay 6. Ang tanong, ilang araw sa isang buwan? So, meron tayong 30 days in 1 month. Kaya, 6 times 30. So, ang maiinom niyang tubig, estimated product natin ay 180 glasses. Kasi pwede natin i-bring down yung 0. Shortcut method, bring down 0. Then, 6 times 3, 18. Kaya 180 glasses. So, about how many naman ang maiinom niyang glasses of water in a year? Sa isang taon. Madami-daming araw to. So, syempre 6 pa rin yung 6 and 48 glasses. Pagka niround natin, hindi naman magbabago. Then, ilang araw sa isang taon? So, meron tayong 365 days sa isang taon or in a year. So, 6 times 365. So, ano ang ating estimated product o ilang baso ng tubig ang maiinom niya sa loob ng isang taon? Estimated product natin ay 2,190 glasses of water. 6 times 5, 30, carry 3. 6 times 6, 36 plus 3, 39. Carry 3. 6 times 3, 18 plus 3, 21. So the answer is 2,190 glasses of water. Then ito matindi. A decade. So, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng decade o dekada? So, ang katumbas ng isang decade ay 10 taon. So, ilang baso ng tubig ang maiinom niya sa loob ng 10 taon? Estimated na glasses na water na maiinom ni Larry sa loob ng 10 taon. So, para hindi na kayo mahirapan, kasi yung 365,
Sa isang taon yun. So, i-multiply mo lang sa 10 yun. Yun na yung isang dekada. Kaya, 6 times 3,650. Kasi pag minultiply mo yung 365 sa 10, 3,650. So, yung 365 isang taon. So, 6 times 3,650 is equal to 21,900 glasses of water. So, ganun karaming maiinom niyang glasses of water sa loob ng 10 taon. Estimated product pa rin po yun kasi about how many glasses of water. Learning task 2. Copy the table below. Meron tayong table. Yung first column sa table, yung medicine. Medicine A, medicine B, and medicine C. Second column, yung cost ng medicine if one person o para sa isang tao. Second column, the cost of the medicine for 5 persons. And the third column, the cost of medicine if it is for 14 persons. So, medicine A, given pagka 1 person, ang cost ay 7 pesos. So, magkano kung 5 pesos and magkano kung 5 persons at magkano kung 14 persons. So, paano natin kukunin yun? Kung sa 5 persons. Siyempre, i-multiply lang natin yung 7 sa 5. Kasi ang isang person ay 7. I-multiply natin sa 5. Makukuha na natin yung cost ng gamot ng medicine A for 5 persons. So, 35 pesos if 5 persons. How about if the medicine A is for 14 persons? Magkano kaya ang cost noon? So, 98 pesos. So, 14 times 7 is equal to 98 pesos. Ang second row, medicine B, given naman yung cost ng medicine B for 5 persons. So, kung para sa 5 persons, ang cost noong medicine B ay 60 pesos and 60 centavos. So, paano natin kukunin if 1 person? So, kung para sa 1 person, ang cost ng medicine ay 12 pesos and 12 centavos. So, i-divide natin yung 60 pesos and 60 cents sa 5 para makuha natin magkano ang cost ng medicine B for 1 person lang. So, 60 pesos and 60 cents divided by 5. Makukuha natin yung cost ng medicine B for 1 person. So, 6 divided by 5, 1. 1 times 5, 5. 6 minus 5, 1. Then bring down 0. So, 10 divided by 5, 2. 2 times 5, 10. 10 minus 10, 0. Bring down 6.
6 divided by 5, 1. Siyempre, i-align na natin yung quotient, yung decimal point na quotient sa dividend. Kailangan magkatapat. 1 times 5, 5. 6 minus 5, 1. Bring down 0, 10. 10 divided by 5, 2. 2 times 5, 10. 10 minus 10, 0. Kaya, we got the answer, 12 pesos and 12 centavos. So, paano naman natin kukunin if medicine B is for 14 persons? So, syempre, multiply lang natin yung 12 pesos and 12 centavos sa 14. Kasi ito'y para sa isang person. Para makuha mo sa 14 persons, i-multiply mo lang sa 14. So, i-multiply muna natin yung 12 pesos and 12 centavos sa 4. 2 times 4, 8. 1 times 4, 4. 2 times 4, 8. 1 times 4, 4. Then sa 1 naman. 2 times 1, 2. 1 times 1, 1. 2 times 1, 2. 1 times 1, 1. Then add. Bring down 8. 4 plus 2, 6. 8 plus 1, 9. 4 plus 2, 6. Bring down 1. Then dahil may 2 decimal places, yung 12 pesos and 12 centavos, maglalagay din tayo ng decimal point 2 places. Meron ding 2 places yung 2 decimal places yung product. So the answer is 169 pesos and 68 centavos. Sa medicine C na tayo. Sa medicine C naman, given yung cost ng medicine C for 14 persons. So sa 14 na tao, ang cost daw ng medicine C ay 213 pesos and 50 centavos. So we will find the cost of medicine C for 1 person and 5 persons. So magkano kung para sa 5 tao, magkano kung para sa 1 tao lang. Siyempre magdi-divide tayo. Di-divide natin yung 213 pesos and 50 centavos sa 14 para makuha natin magkano ang cost ng medicine C for 1 person o para sa 1 tao. 21 divided by 14, 1. So, dapat yung 1 nakatapat sa 1 dahil 21 yung dinivide natin. So, importante, tama yung paglalagay natin ng quotient o yung pagtatapat natin. Kasi pagka nagkamali tayo ng lagay o pagtatapat kung saan natin dinivide, magbabago yung position ng decimal point. Halimbawa, yung 1, tinapat mo sa 2. Magbabago yung position ng decimal point mo. Dahil hindi naman 2 yung dinivide mo at 21, dapat yung 1 nakatapat sa 1, hindi sa 2. 1 times 14, 14. Then subtract 21 minus 14, 7. Bring down 3. Yan, naging 73. Then 73 divided by 14, 5. Then 5 times 14, 70. Then 73 minus 70, 3. Bring down 5. Kaya naging 35. Bringing down natin yung 5. 35 divided by 14, 2. Siyempre lalagyan natin ng decimal point yung quotient na nakatapat doon sa
O naka-align dapat sa dividend. 2 times 14, 28. Then 35 minus 28, 7. Bring down 0. 70 divided by 14, 5. 5 times 14, 70. 70 minus 70, 0. So the answer, the cost of medicine C for one person is 15 pesos and 25 centavos. How about in 5 persons? So para makuha natin ang cost for 5 persons ng medicine C, syempre i-multiply natin yung 15 pesos and 25 centavos sa 5. Kasi ito para sa isang tao. Para makuha mo sa magkano ang cost sa 5 persons, i-multiply mo lang. So 15 pesos and 25 centavos times 5. So the answer is 76 pesos and 25 centavos. 5 times 5, 25, carry 2. 2 times 5, 10, plus 2, 12, carry 1. 5 times 5, 25, plus 1, 26, carry 2. 1 plus 5, 5 plus 2, 76. 7. So the answer is 76 pesos and 25 centavos. Learning task 3. Solve the following problems. Number 1. School lunches cost 135 pesos and 50 centavos per week. About how much would 15 and 5/10 weeks of lunches cost? So, yun daw, school lunches o yung tanghalian sa school ay nagkakahalaga ng 135 pesos and 50 centavos per week o sa isang linggo. Okay, nakita na naman natin yung salitang about how much. So, pag sinabi natin about how much, yun ay estimation. So, magkano raw o about how much, mga magkano. Kung 15 and 5/10 weeks na lunches, magkano daw ang halaga noon? So, syempre, magra-round muna tayo. Pag ni-round natin yung 135 pesos and 50 centavos, ay magiging 136 pesos. Kasi ang katabi ng 5 ay 5, round up, o plus 1 sa 5. Kaya 136 pesos. Yun naman 15 and 5/10 weeks ay magiging 16 pagka ni-round natin. Kasi ang katabi ng 5 ay 5, round up, plus 1 yung 5, kaya naging 16. Then magmumultiply na tayo. Siyempre, multiply mo muna yung 136 sa 6. 6 times 6, 36, carry 3. 3 times 6, 18, plus 3, 21, carry 2. 1 times 6, 6 plus 2, 8. Then, pagkatapos mo mag-multiply ng 136 sa 6, sa 1 naman. 6 times 1, 6. 3 times 1, 3. 1 times 1, 1. Then, add. So, the estimated product is 2,176 pesos. So, yun yung cost ng 15 and 5/10 weeks na lunches nila. Kung i-estimate natin. So, bring down 6. 1 plus 6, 7. 8 plus 3, 11. Carry 1. 1 plus 1, 2. So, the answer is 2,176 pesos. Number 2. Lorna earns 71 pesos and 75 centavos per hour for gardening. If she will work for 21 hours this month, then how much will she earn?
So, si Lorna daw ay kumikita ng 71 pesos and 75 centavos per hour o per oras sa paggagarden. Kung magtatrabaho daw siya ng 21 hours this month, magkano daw ang kanyang kikitain? So, para makuha yung answer, or to find the answer, we just multiply 71 pesos and 75 centavos by 21 hours. So, i-multiply muna natin yung multiplicand na 71 pesos and 75 centavos sa 1. 5 times 1, 5. 7 times 1, 7. 1 times 1, 1. 7 times 1, 7. Then sa 2 naman. 5 times 2, 10. Carry 1. 7 times 2, 14 plus 1, 15. Carry 1. 1 times 2, 2 plus 1, 3. 7 times 2, 14. Then add. So the answer is 1,506 pesos and 75 centavos. So bring down 5, 7 plus 0, 7. 1 plus 5, 6. 7 plus 3, 10, carry 1. 1 plus 4, 5. Bring down 1. So dahil may 2 decimal places, yung multiplicand natin na 71 pesos and 75 centavos, dapat yung product ay 2 decimal places din. So the answer is 1,506 pesos and 75 centavos. Okay, that's all. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Bye for now and God bless po. Salamat!